ay nagtatanong sa kanya, lalo na pagka mga makasalanan, mga taong walang pananampalataya sa kanya, napansin ko, hindi siya nagsasasagot. Kinausap siya ng mga elders and high priest doon sa Sanhedrin. Ikaw ba talaga yung Kristo? Hindi nagsasalita. Dinala kay Haring Herodes. Kinausap siya ni Haring Herodes. Pinagtatanong siya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumasagot. Ikaw ba talaga yung Hari ng Udyo? Ikaw ang may sabi niya. Yun lang ang sabi. Tapos wala na. Okay? Nainis itong si Herodes. Okay? Kami, give up na ako. Binalik niya doon sa Sanhedrin. Ito namang Sanhedrin. Ibinato na siya kay Pilato, the governor of Jerusalem at that time. Tandaan natin, mataas ang katungkulan ni Pilato sapagkat he represents Caesar at that time. Tandaan natin, colonized ng Roman Empire ang Israel during that time. Okay? Kaya meron siyang inilagay diyan ng mga governor that represents kaya mas mataas si Pilato kaysa kay Herodes. He's just a puppet king, itong si Herodes. But the real governing authority is Pilate. At makikita po natin, mga kapatid ko, si Pilato, tinanong-tanong siya. Si Pilato, ito yung preaching ko last week. Sayang, hindi ko na-preach sa inyo ito, maganda rin yun. Pero gusto kong pakinggan nyo na lang yun, no? sa YouTube or anyway, pakinggan nyo na lamang po yan. At gusto ko makita natin dito, mga kapatid, okay, no? Nung siya ay tinanong, dito si Pilato, tinanong siya, ayaw din halos sumagot ng ating Panginoon Jesucristo. Pero may napansin ako. Ito napansin ko. Kapag naramdaman ng Panginoong Hesus na ang mga tao ay may pag-ibig at pananampalataya sa Kanya, nagsasalita siya. Ito sa mga huling panahon. Alam niyo po ba, mga kapatid ko, napansin ko nga, hindi naman siya tinatanong, sumasabat ang ating Panginoong Hesus. Oo! Hindi naman siya tinatanong, hindi wala naman sa kanyang harapan, sumasabat. Samantalang itong mga taong ito, ilang daang beses siya tinatanong, hindi sumasagot. Dinala nga siya doon sa mga sundalo. Tinatanong siya, pinaglalaroan na siya, hindi siya sumagot eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, he was like a lamb, ready to be killed. Hindi sumasagot, hindi nagsasalita, walang imake, walang... Ano man ang gawin ninyo? At alam po ninyo, mga kapatid ko, napansin ko kapag may pananampalataya, ang kanyang nakakaharap at may pag-ibig sa kanya, ang Diyos sumasagot. Tingnan po ninyo isang istorya. Nung si Jesus Christ po ay naglalakad na lang kasi bugbog sarado ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kung meron siyang koronang tinik, halos gulay na ang kanyang katawan, pinagdala pa siya ng ilang oras na mabigat na krus, hanggang sa nakita na ng mga Roman soldier na kinakailangan, hindi, baka mamatay ito bago makarating doon sa Golgotha. Ang ginawa niya, naghanap yung mga Roman soldier ng mga lalaki medyo matipuno ang nakita niya yung isang lalaki doon, si Simon. Taga-Cyrene, sabi niya huy! Ano yun? Ito, malaki katawan. Sabi ni Simon, ako ba? Okay. Ikaw nga nito. Hindi siya pwede humindi. Dahil siya baka maging siya pang-apat doon. Alright? Okay? Hindi siya pwede humindi. Dito! Ay, lapit siya. Ano gagawin ko? Buhatin mo to! So, pinuhat niya. So, ang ating Panginoon Hesus, hinahatak na yung paa, lalakad. Bugbog eh. Ilang beses pang nadapa na nandiyan sinipa, nandiyan yung pinagsusuntok, pinagsasampal. Okay? Nandiyan yung dinuduran siya. I mean, gano'n ang itsura ng ating Panginoon Hesus. Suddenly, mga kapatid ko, habang siya naglalakad, sa bandang likuran, meron siya narinig, basahin natin yung tagpunit. Okay? Luke chapter 23 ito. Okay, yun din ang chapter natin. Verse 27 and 29. Bago tayo pumunta doon sa natin ito, sa tagpo doon sa krus. Tingnan po ninyo. A large number of people followed him. Maraming tao sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Tapos merong mga babae, a woman, including women, who mourned and wailed for him. Umiyak ito yung mga nakikinig sa ating Panginoon. Ito yung marahil mga iba sa mga follower ng ating Panginoon Jesucristo. Pero tingnan po ninyo, sabi dito, Jesus, anong ginawa natin Panginoon Jesus? Jesus turned and said, not just sa likuran, just following him. Hello?
At ito si Jesus Christ, ang dami-daming tanong, walang sinagot. Then suddenly, may narinig lang sa mga umiyak na babae, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang naramdaman niya yung pag-ibig at pananampalataya ng mga taong ito, and Jesus Christ has still, kahit hirap na, sabi niya na, He turned and said, at alam po niyo yung binigay niya salita? It's a word of prophecy and word of blessing sa mga taong umiibig at nananampalataya sa kanya. Sabi niya, daughters of Jerusalem, do not weep for me, weep for yourselves, for your children. For the time will come when you will say, blessed are the barren woman, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Actually, mga kapatid ko, hanggang 30 pa yan, hindi ko na masyadong mahaba na eh. Ang haba ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Listen, ang daming mga taong nagtatanong sa kanya, mga importanteng mga tao sa panahon niya. But He never gave a damn. He never answered. But listen, itong mga babaeng ito malayo, nasa likuran pa niya. Then Jesus Christ turned and answered. Alam po niyo sa bagay nakita ko rito? Hindi mo na kinakailangan pang mag-insist kay Lord. Hindi mo na kinakailangan pang kulit-kulitin si Lord para magsumagot sa iyo. All you have to do is to show that you have faith and love for Him. Amen. And Jesus Christ will turn to you and say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus Christ. Hindi mo na kinakailangan pa magpapansin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay magkukusang sasagot at lalapit kapag ka napansin niya na ang tao ay mayroong pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Nabalikan natin yung istorya natin. Itong lalaki, sa request niya, Lord, remember me when you come to your kingdom. Anong sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Sumagot ba siya? Sabi niya. And Jesus said to him, assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise. Sumagot. Are you here? Bakit sumagot si Jesus Christ sa kanya? Because Jesus saw the love and faith in this man. Amen. Ang gusto ko sabihin sa inyo ito ang katotohanan. Kung magiging totoo tayo, napakahirap para sa ating Panginoong Yesus magsalita ng ganito kahaba. You know why? Sapagkat if you're going to ask the expert, kapag tinanong ninyo ang isang ano po ang pinaka-worst na death penalty na nauso ng mga tao sa panahon ito, it's the crucifixion. Know why? Sapagkat sa crucifixion po mga kapatid ko, unti-unti nitong dinedrain ang lahat ng liquid mo sa katawan. Yung tubig, yung dugo, lahat ito unti-unti. At ang sabi ng salita ng Diyos, to be hanged, just to be hanged. Yung ano ka lang, maipako ka lang. Lahat daw po ng mga muscles mo, pagtagal-tagal, okay, ito po'y nababatak, kaya mararamdaman mong masakit talaga ang mga sugat. Kasi lahat ng mga muscles mo. At mahirap, pagka matagal ka daw nakahang, mahirap huminga ang baga. Kaya napaka-tormenting, horrible, and brutal ang mamatay sa krus. Tingnan niyo, subukan niyo lang makataas ang kamay niyo ganyan, matagal. Hindi, mahirapan kayo huminga. Hindi kayo maka-inhale, exhale,